ipaghihiwalay muna natin ang top tapos yung side. Ito yung lagi nating unang ginagawa. Siyempre, para hindi natin magupit yung mga hindi pa dapat gupitin. Dahil magkaiba yung process ng paggugupit sa baba tapos sa taas. Una nating ginawa ay yung pag-clipper over comb para matanggal natin ang kapal. At malinaw nating makikita yung transition na gagawin natin mamaya. Pwede namang recta guard na pero mas madali kapag ganito. Gumamit tayo ng 1.5 na guard sa pagde-debulk natin. Sa part na to ay para tayong gumagawa ng canvas ng paggagawa natin ng taper fade. Iba-iba ang technique ng bawat barbero. Pero lahat sigurado naman akong epektibo. Kaya kung komportable ka na sa process na ginagawa mo, huwag mo na baguhin, i-develop mo na lang. Since ganito yung technique ko, ibabahagi ko sa inyo. Na after ko gumamit ng 1.5 guard, ay nagdi-detail na ako sa mga outlines. Para mas madaling tansyahin kung gaano kataas ang fade na gagawin ko. At para din mas precise ang bawat hakbang. Naniniwala din kasi ako na ang bawat process ay nakadepende rin sa kung nasan tayong barbershop. Itong process na ginagawa ko ay hindi applicable sa low-end na barbershop pero pwede nyong itry minsan para naman ma-develop yung skill nyo. At pwede rin kayo mag-move forward kung gusto nyo lumipat ng mamahaling barbershop. Dito sa part na to ay gumawa ako ng circular na guideline para makapag-iwan ako ng ghost line. Sa fading process naman, ang ginamit ko muna dyan ay open, halfway, tapos close lever. Yun lang naman ang fading process. Ang ibig pala sabihin mga ka-aspiring ng fading process ay no guard. Ang ibig sabihin ng fading is burahin. Ano yung nakakabura? Yung no guard. Dito naman sa likod ay pareho lang din yung process, open, halfway, tapos close. At gumawa tayo ng transition gamit yung mga guard. 1.5 na guard, number 1, tapos 0.5 na guard. At safe na yan. Tapos i-clipper over combo na lang after mo nun. Hindi ko na pala naipakita yung paggamit ko ng number 1 na guard tapos 0.5 na guard. Basta yun lang din naman yun. Sa pagkikip naman ng bulk sa likod ay ganito lang din yung technique. Tapos ahita na natin to si tropa. Sa pag-aahit naman ay positioning lang naman dito yung pinaka-aaralin mo. Tapos kung paano mo itutulak yung labaha, basta dahan-dahan lang sa una. Hindi naman kailangang mabilis. Bibilis ka naman din yan kapag ka tumagal. Halos natapos na natin ang sa ilalim na part ng buhok ni tropa. So mid shadow taper ang tawag dito sa gantong klaseng transition na parang may naiiwang shadow sa gilid or ghost line na tinatawag. Sa taas naman ay wires cut ang gagawin natin dito kay tropa, which is maraming texture. Unang part ay babawasan natin yung pinaka-preferred na length ng kliyente natin. Mas maganda kung tatanungin muna natin siya kung hanggang saan ang gusto niya. Anyways, tinatanong naman natin yun sa una pero mas magandang i-remind pa rin natin or tanungin pa rin natin habang nasa process na. Baka mamaya makaligtaan mo, may iniisip ka or something. Para masigurado. Sa pagugupit naman sa taas, ang connection na ginagawa ko ay puro lang vertical. Simula sa likod, papunta sa taas. At ganyan ko lang din kinukonek, pati yung sa gilid. At susundin ko na yon dito sa taas. Kapag nagupit mo na kasi yun mga ka-aspiring, ay makikita mo na. Parang magiging guide mo na yon. Basta lagi nyo lang tatandaan, dapat mas mahaba palagi yung sa harap kumpara sa likod kapag mga gantong haircut ang ginagawa nyo. Para lang din magkaroon ng layer at syempre mas visible yung texture kapag naka-layer. Dahil ang definition ng wires cut ay heavily textured haircut, kailangan talaga layer. At syempre, kailangan ng maraming texture. Sa pagte-texture naman ay ganito yung pagte-texture ko. Gamit ang 45% thinning rate na thinning scissor. Subuko na yung ganyang style ng pagte-texture kaya alam ko na hindi nakakasira sa buhok yan. At slicing lang ang nagagawa niyan, hindi yung straight na pagbabawas. Kasi pag straight yung paggamit natin ng thinning scissor, medyo pangit yung nagiging outcome base sa experience ko. Kaya as much as possible, ginagawa ko parang pa-point cut pa rin. After ko matexturean sa ilalim, ay tetexturean ko pa ulit yung pinakadulo. Para talagang buhay na buhay yung volume. Kitang-kita sa bawat hibla ng buhok yung texture kapag nilagyan natin ng product. Sa totoo lang mga ka-aspiring, ang nakakabuhay lang din naman talaga sa haircut is yung hair product, tapos yung styling. Pero syempre mas maganda kung kahit hindi ayusan, ay okay pa rin naman yung itsura. Ngayon ay lalagyan na natin ng product to si tropa. Papalabasin na natin yung full potential ng buhok nito ni bro. Mas maganda kung pinapakita natin sa kanila kung paano natin i-style. At turuan natin sila kung paano nila gagawin sa bahay at sa pang-araw-araw nilang lakad. At ito na ang resulta ng ating obra. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.